piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw pong muli at welcome pong muli sa araw-araw na pagpapala. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin pansumandali. Aming Ama, salamat po sa araw na ito. Tunay nga na ikaw po ang source ng biyaya at pagpapala namin. Kaya sa araw na ito, muli kaming lumalapit sa iyo. Kami po ay nakikipagniig. Kami po ay magbubulay-bulay ng iyong salita. Samahan mo po kaming maunawaan ang nais mong maunawaan namin. Salamat po, Ama, sa pagsama ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tunay nga na napakahalaga ng mga input natin or ng mga nalalaman natin at yung mga sagot natin sa tamang panahon, yung right timing. Hindi lahat ng magandang sagot ay kailangan ibigay natin kahit sa wrong timing. 'Di ba? 'Di ba yung halimbawa sa pag-aaral yung mga estudyante, kaya napakahalaga ng mga estudyante ay nagre-review, nag-aaral para pag natanong, nakakasagot, nakakapag-recite. Maging sa mga normal na, yung araw-araw na pamumuhay natin. Maging sa araw-araw na pamumuhay natin, napakahalaga po ng wisdom, napakahalaga ng karunungan na ia-apply natin sa araw-araw. Sabi nga po ng Proverbs 15:23, sa New Living Translation, sabi po niya, everyone enjoys a fitting reply. It is wonderful to say the right thing at the right time. Oo nga naman, napaka-sarap pakinggan yung mga eksaktong sagot or pag tayo'y humihingi ng advice ay napakahalaga po yung mga naririnig natin na eksakto sa pangangailangan natin. At sabi dito, it is wonderful to say the right thing at the right time. Ito po ang wisdom, yung pagsasabi natin ng mga tamang bagay sa tamang oras. Ano po bang ibig sabihin ng wonderful? Sabi po ng online dictionary, sabi po doon, inspiring delight, pleasure. Ang wonderful daw po ay isang pleasure. Extremely good. Yan daw po ay isang napakagandang bagay. Marvelous. So, ibig sabihin, kamangha-mangha. Or kahanga-hanga. Kahanga-hanga daw ang mga sagot or mga bigay na katugunan sa pag-right timing. So sayang nga naman ang karunungan or ang kaalaman kung hindi ito na ia-apply sa tamang panahon, yung right timing. Kaya napakahalaga na may baon tayo palagi ng wisdom. Ano po bang sabi sa The Passion Translation ng Proverbs 15:23? Sabi doon, everyone enjoys giving great advice. Oo nga naman, ang sarap makarinig pag tayo ay nabibigyan ng advice. At but how delightful, sabi po, tapusin ko muna, how delightful it is to say the right thing at the right time. Delightful po ang ginamit dito. Sa New Living Translation ay wonderful. Ang delightful daw po ay kalugod-lugod. Yan? Nakakatuwa, nagdadala ng kagalakan, kalugod-lugod. So, kaya napakahalaga na meron tayong baon lagi na wisdom upang dala-dala natin, mai-apply natin at the right time. Di ba meron nga tayong tinatawag na unsolicited advice. Minsan people gives advice kahit di ka nagsosolicit or hindi mo naman hinihingi, pero magbibigay sila. At hindi lahat yun ay laging swak. Hindi laging right thing at the right time, kagaya ng sinasabi ng Proverbs 15:23. Pero we need that wisdom, yung tamang katugunan sa tamang panahon.
And we need to gain that. Dapat mag-gain po natin yon upang sa araw-araw na pamumuhay natin. Hindi lamang personal, kung hindi sa mga taong nakapaligid sa atin pag nanghingi sila ng advice, sa mga anak natin, sa mga kakilala natin na nangangailangan ng advice. And we can only give yung tamang katugunan sa tamang kapanahunan kung meron tayo laging baon. So, paano daw tayo magkakaroon ng wisdom? Paano tayo magkakaroon ng karunungan para mai-apply sa tamang panahon? Ang Biblia po ay nagtuturo sa atin kung paano. Dahil ang Diyos po, ang sabi po ng Proverbs 2:6, ang Diyos ang tunay na source. Ang source ng tunay na wisdom. Ano pong sabi sa Proverbs 2:6? Sabi niya, "For the Lord grants wisdom. For His mouth comes knowledge and understanding." So if we want wisdom, ay tunay nga na makukuha lang natin yan sa Panginoon. At paano? Ito po ay ang pakikipagniig sa Panginoon. Ito po ay ang madalas na pakikipag-usap sa Panginoon, pagbabasa ng Kanyang salita. Doon lang tayo makakakuha ng wisdom. Doon tayo makakakuha ng karunungan. Huwag po nating isipin na ang ituturo lamang ng Biblia ay, baka hindi naman applicable sa araw-araw na sitwasyon. Applicable po yan. Ang tinuturo po ng Biblia ay applicable. Yun nga lang sinabi niya na yun daw pong soft answer ay nakakapagpatanggal ng galit. Nakakapagbawas ng galit ng kausap. O di po ba? Yan ay napakagandang wisdom na itinuturo sa atin ng Biblia. Gayun din po, dahil ang Diyos ang source ng wisdom, we can ask. Pwede tayong humingi sa Kanya. Sabi po ng James 1:5, "If you need wisdom, ask our generous God." Yan, at napaka-generous daw po niya. And He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Hindi daw tayo re-rebuke. Ay, naku anak, ayan ka na naman, humihingi ka na naman. Ay, naku anak, yan lang, hindi mo alam. Hindi daw po ganun ang Diyos natin. Buti na lang, hindi ganun ang Diyos natin. Na every time kakailangan, Lord, kailangan ko ng wisdom dito. Ano bang kakailangan? Paano ko ba i-deal itong sitwasyon ko? So every time daw nanghihingi tayo, hindi tayo re-rebuke ng Panginoon. Because sabi dito, if you need wisdom, ask our generous God. Napaka-generous ng Panginoon para ibigay sa atin kung ano ang kailangan natin, kaalaman, karunungan sa tamang panahon ng pangangailangan natin. Are we into problem? Nasa crossroad ba tayo ng mga decisions? Let's ask wisdom from the Lord. Paano natin i-deal ang sitwasyon natin? Ano ang tamang hakbangin na gagawin natin para malakaran natin yung tamang path? So let's ask wisdom. At dahil kailangan natin itong wisdom na ito, kailangan natin to sa araw-araw na pamumuhay natin. Ang sinasabi po ng Proverbs ay i-desire natin, yung nasain natin ito. Pangarapin natin na magkaroon nito. Sabi po ng Proverbs chapter 2 verses 3-5, sabi niya, "Cry out for insight and ask for understanding." Ang term dito, cry out. Not just desire, not just a simple desire, but to cry out. Pag nagka-cry out ka, ibig sabihin, gustong-gusto mo. Di ba? Ito ay ninanasa mo ng husto, kaya nagka-cry out ka. At ganun dinidescribe ng Proverbs ang pangangailangan natin ng wisdom. Sabi po sa verse 4, "Search for them as you would for silver. Seek them like hidden treasure." Kung paano ang tao naghahanap ng mga silvers and golds, ay ganun din daw natin nasain ang wisdom. And verse 5 sabi niya, "You will understand what it means to fear the Lord, and you will gain knowledge of God."
As we seek and search, as we cry out for wisdom, mauunawaan daw natin kung paano ang magkaroon ng fear of God at magkakaroon tayo ng knowledge. Makakakuha tayo ng kaalaman. Yes, ang kaalaman ay yung mga natututunan natin. At nagiging wisdom yun, nagiging karunungan yun pag naiya-apply natin. And as we seek God's Word, as we learn from the Word of God, ay nagkakaroon tayo ng understanding, nagkakaroon tayo ng knowledge, at ito po ay naiya-apply natin. Kaya nga, as we desire, let's study. Aralin natin. Sabi ng Psalms 19 verse 7, sabi niya, the instruction of the Lord are perfect, reviving the soul. The decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple. So kahit simpleng tao ay magiging wise, paano daw po? Dahil sa instructions ng Panginoon. Dahil sa karunungan ng Panginoon. Dahil sa kanyang salita ay magkakaroon daw tayo, magiging wise tayo. Ibig sabihin, will become full of wisdom. Wise people yan yung mga naiya-apply, nagkakaroon, may knowledge sila at naiya-apply sa tamang panahon. Yes, kapatid. Kung nais po natin ng wisdom, at yun ang dapat nating mag-gain. Magkaroon tayo ng wisdom upang sa araw-araw na pamumuhay natin ay patuloy tayong makaranas ng katagumpayan. Dahil sa ating paglalakad bilang mga mananampalataya, ay hahakbangan natin ang karunungan mula sa Panginoon. Na ia-apply natin ang salita ng Diyos sa bawat area ng buhay natin. At dahil dito, tayo po ay nagkakaroon ng katalinuhan. Tayo po ay nagiging wise. Nagkakaroon ng karunungan. Hindi lamang kaalaman, kundi nagkakaroon ng karunungan. At yan po ang kailangan natin sa araw-araw na pamumuhay natin. Amen? So, patuloy po tayong mag-aral at saliksikin ang salita ng Diyos, nasain ang wisdom mula sa Panginoon habang hinihingi natin to sa Kanya. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, marami pong salamat. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya. Kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon, as we search and seek you more, Lord. Search for wisdom. Seek for wisdom, Panginoon. Ay patuloy mo naman itong igagrant sa amin. Salamat po, Panginoon. Samahan mo po kami sa araw-araw na pamumuhay namin. Dalangin po namin, Ama, ang patuloy na malalim na pagnanasa ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. At patuloy ko pong binibless ang lahat ng mga nakatunghay ngayon. Dalangin ko po na sila po ay patuloy na makaranas ng iyong biyaya at pagpapala. Lord, nagdideklara rin ako ng kapayapaan, kagalakan sa bawat tahanan, kaligtasan at kagalingan sa lahat ng tahanan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang mapapurihan at mabigyan ng karangalan, Panginoon, sa buhay namin, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Muli po, magkita-kita tayo sa ating araw-araw na pagpapala. God bless you po.